The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd, and whose sheep are not his own, sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. This also I must lead, and they will hear my voice, and there will be one flock, one shepherd. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon sa pag-aalala natin sa memorial ni Saint Charles Borromeo. Ang ating pong ebanghelyo ay tungkol po sa ating Panginoon bilang Good Shepherd, ang ating Panginoon, mabuting pastol. At isang mabuting pastol na nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Subalit po nung pinagninilayan ko po yung ebanghelyong ito, naalala ko po yung survey ng SWS, yung Social Weather Station, na nilabas ngayong taon. Ito po yung tungkol sa kung ilan na nga lang po ba yung Katoliko na nagsisimba pa linggo-linggo. At dito po sa SWS survey na to, alam po ba natin yung resulta? Ito po yung nilabas nitong taon. Sinasabi po kasi sa survey na ito na sa ating pong bansa, doon po sa survey na ginawa ay 38%. 38% na lang po ng Katoliko ang nagsisimba linggo-linggo. Kaya po kayo napapaisip dito sa ebanghelyong to. Dahil po ang ating Panginoon ay patuloy nag-aalay ng buhay, ng kanyang buhay para sa atin. Kaya lang po, nasaan na ba yung karamihan sa kanyang tupa? Dahil nga po 38%, kung 38% na lang po, ibig sabihin 62% po ay wala na. Mas malaki po, napakalaki po ng pagkakaiba mula sa 38% na regular na nagsisimba linggo-linggo, ang nagsisimba na lamang, ang hindi na po nagsisimba ay nasa 62%. Ang laki po ng pagkakaiba. Kaya ako po ay nangihinayang dahil po ang ating Panginoon ay talagang patuloy na tumatawag sa kanyang mga tupa. Subalit po, nasaan na ba po ang kanyang mga tupa? Kung karamihan nga dito ay nawawala na. Paano na nga po ba ang pagpapakain ng ating Panginoon sa kanyang mga tupa kung karamihan dito ay hindi na nagsisimba? Kaya sana po sa misang ito, para po sa atin na siguro hindi lang po tayo nagsisimba linggo-linggo dahil andito po tayo ngayon, Sabado. Tayo nagsisimba ng Sabado pa at bukod dyan po, karamihan sa atin ay nag-dawn procession pa. Hindi lang tayo nananalig sa ating Panginoon, bagkus tayo po ay meron pang debosyon sa ating mahal na ina. Sana naman po isama po natin sa panalangin ang ating simbahan, mas lalo na po yung mga tupa ng ating Panginoon na nawawala na or medyo nalayo na sa Kanya, at nang sagay naman po is sila po ay makabalik muli sapagkat sayang po yung pag-aalay ng ating Panginoon ng Kanyang buhay para sa atin. Inaalay niya ang Kanyang buhay para sa atin, pero sa Kanyang mga tupa, karamihan po ay nawawala na. At sana nga po, tayo po nagdidebosyon sa mahal na ating ina, isama po natin kung tayo po mas lalo na ay nagro-rosaryo, isama po natin sa ating panalangin, kung meron po tayong kapamilya, kamag-anak o mga kaibigan na sa tingin po natin ay nalayo na sa simbahan. Na sa tingin po natin ay hindi na po nakakapagsimba linggo-linggo dahil sayang po ang biyayang ipinapahagi ng ating Panginoon sa kanyang banal na misa, mas lalo na po tuwing linggo.
Kaya sana po isama po natin sa ating panalangin at kung pwede po natin gawin itong misyon. Mas lalo na po sa atin na mayroon pang special devotion sa ating mahal na ina. Gawin po nating misyon kung meron po tayong mga kaibigan, kapamilya o mga kamag-anak na hindi na po nakakapagsimba linggo-linggo. Kasi po, hindi naman po namin sila kilala. Ang mas may kakilala po sa kanila is yung kayo po. Kaya sana po kung meron po kayong kakilala na hindi na po nagsisimba linggo-linggo, para naman po talagang marinig nila ang tinig at pagpapakain ng ating Panginoon, ang ating mabuting pastol. Sana po gawin natin silang mission, isama natin sa ating panalangin, hikayatin po natin silang muling magbalik loob sa simbahan, muli pong magsimba linggo-linggo. Sapagkat po ang ating Panginoon ay lagi inaalay ang kanyang buhay para sa atin. Pero kung sila po ay nawawala na, sayang po ang biyayang sana'y tinatanggap nila. Kaya ito po sana isama po natin sa ating panalangin at ating misyon. Mas lalo na po kung meron po tayong kapamilya na hindi na po nagsisimba linggo-linggo. Sana po isama natin sila sa ating panalangin at gawin natin misyon sa ating buhay.